So, for today, we are going to talk about logarithms. So, sa video na to, we're just going to talk about the basics sa logarithm. Okay? Alam ko, basic siya. Pero bakit 6 yung formula na nakalista? Actually, hindi mo naman talaga siya dapat i-memorize. Ito lang talaga. Ay, yan lang yung formula dapat niya i-memorize. Ito, 1 to 5. Halos puro lang yan, context lang yan. Ginawa lang yung formula. Okay? Bago mag-solve ng logarithm, at bago natin siya talakayin, meron akong few reminders. Okay? Itong reminders na to, huwag niyo itong babalawalain. Okay? Number 1, kailangan alam niyo kung paano mag-solve na exponential equation. Bakit? Kasi minsan sa logarithm, kailangan nyo mag-expand ng mga values through exponents. Okay? Pangalawa, kailangan alam nyo mag-factoring, especially general quadratic trinomial and perfect square trinomial. Pangatlo, kailangan alam nyo paano mag-multiply ng polynomials. Kahit ano method yan, basta tama yung sagot nyo, alam nyo mag-multiply, okay lang yun. Pang-apat, sa logarithm, hindi kayo pwede mag-addition o subtraction ng logarithm na mayroong magkaibang base. Yun yung dahilan kung bakit meron tayong number 6. Pero yung number 6 na yan, hindi ko yan i-discuss sa video na to. So, bali, yung mga pag-uusapan natin lahat is pare-parehas ng base. Okay. So, ano nga ba yung base na sinasabi ko? Ito siya. Ito yung basics ng logarithm. Meron tayong log of b, log of base b of a is equal to x. Ito si base, ito si argument natin. So, ang rotation natin dyan is pag ganito. Okay. Let's say meron tayong log of base 4 of a is equal to x. Yung rotation natin is pag ganun. So, 4 raised to, 2. Sorry. 4 raised to 2 is equal to a. 4 squared is equal to 16 and is equal to a. Yun ay sagot mo. Okay, yun ay sagot mo. Pero kapag ganito, kunwari, log 2. Kapag ganyang walang base, merong imaginary term na dyan. Okay? Example, log x is equal to 24. Dahil wala tayong base, merong imaginary term dyan. So, ibig sabihin, 10 raised to 24 is equal to x. At kung ilalagay mo to sa calculator, that is 1 times 10 raised to 24 is equal to x. Ganyan siya. Dito na tayo sa unang example, unang formula pala, or aka concept natin. Di mo ito kailangan i-memorize, pero basta alalahanin mo to. Meron tayong log of base b of b is equal to 1. Sabi daw dito, kapag parehas yung base pati yung argument mo, equal siya sa 1. Bakit? Kunwari meron tayo dito, log of base 2 of 2 is equal to 1. So, 2 raised to 1, kasi pag ganon, is equal to 2. Anything that is raised to 1 is the answer itself. So, 2 raised to 1 is 2. Okay. Yun. Number 2. Meron tayo ditong log of base b of 1 is equal to 0. Kunwari, meron tayong log of base 3 of 1 is equal to 0. So, 3 raised to 0 is equal to 1 based sa
law of exponent. Okay. So, ayan. Yun lang naman yung sa number 2. Okay, ito na yung sa number 3. Ito, wag nyo to i-memorize ha. Tandaan nyo lang to emoji na to, kung visual learner kayo. Imagine, umuulan. Nakita nyo sa bintana nyo, umuulan. Tapos, naisip mong maligo sa ulan. E di ang saya-saya mo. Ayun, nabasa ka. Okay? Ganun lang. Ganun lang siya. Umuulan, tapos naisip mong maligo sa ulan. Tapos ang saya-saya mo. Ayun, nakangiti ka pa nga eh. Tapos ayan, nabasa ka. So, yun yung meaning nun. Okay? In mathematical explanation, ang ibig sabihin lang naman nun, kapag meron tayong coefficient katabi ng logarithm natin, nagiging exponent siya ng ating argument. Ayun o. For example, meron tayong 2 log. Ayan. Ito, kailangan natin itong lahat. Wag na wag makalimutan matulog. Anyway, ito, 2 log of base 3 of 4. So, pakopyahan mo si log. Tapos ito, tawag natin dito coefficient. Magiging exponent na siya ng argument natin. So, that would be 4 raised to 2. Ayun, ganyan na siya. Okay. Ayan. So, ayan lang naman yun. That's for number 3. Dito naman tayo sa number 4. Okay? So, tatandaan nyo palagi, sa number 4 at number 5, hindi kayo pwede mag-operate hanggat hindi parehas yung base nyo per logarithm. Ayan pare-parehas silang lahat. Okay? Kapag yan hindi pare-parehas, malamang kailangan nyo siyang i-derive or something using nung number 6 na formula. Pero hindi natin yan pag-uusapan today. Okay? Nire-remind ko lang. Dito nga tayo sa number 4. Log of base b of x plus log of base b of y is equal to log of base b multiplied to x, y. O ganito. Kapag nag-a-add kayo ng logarithms, minumultiply nyo lang to. Yan lang talaga yan. Yan lang talaga ibig sabihin nun. Okay? So, ayan. Hanap ako ng example. Okay, meron na. So, let's say meron tayo dito wait. Maghahanap tayo. Okay. Let's say meron tayong log of base 2 of x plus log of base 2 of x minus 1 is equal to 3. Example lang to. So, since naka-addition tayo, ipapag-multiply nyo tong dalawang to. Kailangan daw mag-equal siya sa 3. So, let's say, log of base 2 tapos x multiplied to x minus 1 is equal to 3. Okay, so papag-multiply nyo daw to. So, x times x is x squared. X minus 1 is negative x. So, ayan na siya. Tapos, isasolve nyo na siya. Yun yung ibig sabihin ng formula na yun. Okay. Hindi ko na siya tutuloy isolve kasi baka magulo. Pero magbibigay na lang talaga ako ng example. Isa pang example. Let's say, meron tayo ditong log of base 2 of x plus log of base 2 multiplied to x minus 6 is equal to 4.
Ayan siya. So, since naka-addition sign siya, i-multiply natin itong dalawang to. Okay. So, log of base 2 multiplied to quantity x, tapos i-multiply ulit natin siya sa x minus 6 is equal to positive 4. X times x minus 6 is x squared minus 6x. Okay, tapos kopyahan lang natin to. Is equal to 4. So, ayan na siya. Next natin gagawin is yung basic. Okay? So, ganyan yung rotation natin. So, magiging 2 raised to 4 is equal to x squared minus 6x. 2 raised to 4 is 16 is equal to x squared minus 6x. Kung mapapansin natin, mukha siyang quadratic trinomial or quadratic equation. So, si 16, dinipat natin sa kabila, magiging negative 16. Tapos, i-factor out natin siya. Okay, factor out natin siya. Kaya kailangan alam niyo kung paano mag-factor. So, that would be x plus 2, x minus 8. Maghahanap kayo ng dalawang numbers na pag ini-multiply nyo, negative 16 yung sagot. At pag ini-add nyo, negative 6 yung sagot. Okay. So, double check natin kung tama ba yung factor natin. X plus 2 multiplied to x minus 8. Okay. X times x is x squared. 2 times x is positive 2x. Negative 8 times x is negative 8x. Tapos, negative 8 times positive 2 is negative 16. Add lang natin sila. So, ayan siya. And since parehas yung sagot natin dito, okay, parehas yung sagot natin dito, ibig sabihin, tama yung factors natin, which is ito. Pero hindi yan yung sagot niyo, final answer. I-equate nyo yan sa 0. So, x plus 2 is equal to 0. Nilipat nyo kasi sa kabila si positive 2, magiging negative 2. Tapos, x minus 8 is equal to 0. Lipat nyo si negative 8 sa kabila, magiging positive 8. So, alin sa kanilang dalawa yung sagot? Ito, positive. Hindi kayo pwede magkaroon ng negative na logarithm. So, ito siya. Hindi ito. Okay, ganyan siya. Ganyan mag-addition ng logarithm. Dito naman tayo sa number 5. Sa number 5, kabaligtaran ng number 4. So, subtraction naman tayo. Pag nagsusubtract kayo ng logarithm, nagdi-divide kayo sa argument. Ayan siya. Okay. Bigay tayo ng example. Let's say meron tayo ditong wait lang. Ayan. Let's say meron tayong log of base 4 multiplied to 2x plus 6 minus log of base 4 multiplied to x minus 1 is equal to 1. So, since susubtract nga kayo, ibig sabihin, i-divide nyo tong dalawang to. Okay? Pero kailangan parehas yung base nyo. Okay? So, ayan. Next. Susulat ko lang dito si log of base 4. Tapos, 2x plus 6 over x minus 1 is equal to positive 1. Tapos, gawin lang natin yung rotation natin, yung pag-ganon, tapos pag-ganon. So, that would become 4 raised to 1 is equal to 2x plus 6 over x minus 1. 4 raised to 1 is positive 4 is equal to
2x plus 6 is equal to x minus 1. Okay? So, lagyan lang natin ang denominator na 1 para lang madali makita. So, sa part na to, pwede na kayo mag cross multiply. So, pag ganyan, pag ganun. So, 2x plus 6 multiplied to 1 is just 2x plus 6. Tapos, 4 times x minus 1 is 4x minus 1. Okay. I mean, minus 4 pala. Sorry. Ayan siya. Okay. So, lilipat ko lang dito sa right side si positive 2x, so magiging negative 2x. Tapos, dito lilipat ko sa kabila si negative 4, magiging positive 4. So, 6 plus 4 is 10. Tapos, 4x minus 2x is 2x. Okay, dividing both sides by 2, that would become x is equal to 10 divided by 2 is positive 5. Ayan na siya. Ayan ang sagot. So, ganyan kapag nagsusubtract tayo ng logarithm. Basta laging tatandaan na kailangan bago tayo mag-operate or sumagot, lalo na dito, kailangan parehas yung mga base natin. Pag hindi parehas yung base natin, edi kailangan nyo natin gamitin. Pero, i-discuss ko yan sa iba ng video. Okay? So, ayan lang naman. Huwag nyo ito kakalimutan ha. Huwag nyo kakalimutan. Pati itong number 1 at number 2. Ito, tatandaan nyo lang na kapag umuulan, masaya kayo kapag naliligo doon. Kaya kayo nababasa. Okay, so that's it.